Hello everyone, welcome to our honest review regarding sa documentary sa Netflix which is named as The Social Dilemma. So partner, ano yung mga major ethical issues na nakita mo dun sa documentary? Siguro for me, yung napakalaking impact or eye-opener for me is yung persuasive design na sinasabi nila, pero in reality, it's just actively manipulating yung mga human psychology natin. Hmm, Ikaw ba? ayun, ulit tayo. Pagtatapos natin. So, Ano? pag pag kunyari, pag kunyari ano na tas pag natapos na, sabi mo ikaw ba? Ganun. Ulit tayo O sige, ulit. 3, 2, para 1, mabilis. go. Hello everyone! Welcome sa honest review namin sa Netflix documentary na pangalan ay The Social Dilemma. So partner, anong nakikita mo mga like mga ethical issue na nakita mo dun sa documentary? Siguro yung napakalaking eye-opener for me is yung sinasabi nilang persuasive design daw ng mga social media. Pero sa totoo nun, ang reality daw is that it's only actively manipulating yung human psychology natin. Ikaw ba? Ako ang nakita kong ethical issue dun is like yung invasion of privacy and yung unethical usage of media. Like for example, like nagagamit hinahayaan nila yung media nila na nagkakaroon lang ng like misinformation tapos mas marami pang misinformation kaysa dun sa actual na information. Sa tingin mo, why are these, yung mga ethical issues na yun, significant ngayon na nasa information age na tayo? For me naman, importante 'yun kasi, like, yung social media nagagamit sana natin as like an informational like channel, like dun natin makukuha yung mga like everyday news and stuff. Pero, sa katagalan parang mas nama-manipulate tayo, eh, on something, gano'n. For me, How yung about you? For me, I think yung significance niya is because algorithms shape our truth, na nadi-distort yung idea natin of reality, yung truths natin na alam natin, and it also changes how we spend our time and how we actively use social media and take information from them. So partner, sa tingin mo, ano yung mga like mga virtues natin na puwede nating i-apply sa mga issues na 'to, gano'n? For me, parang napakalaki talaga yung virtue na temperance sa social media ngayon because it's the act of practicing self-restraint against yung mga doom scrolling. Ikaw ba? Ako para sa'kin, empathy. Kasi we should like acknowledge yung mga malalaking tech companies na may hawak nito na kasi sila yung gumagawa ng mga features na sana nagagamit natin sa tama. Hindi para ibenta yung attention natin sa mga ibang companies para gumawa ng ads. So, siyempre, since pares naman tayo social media users, may Tama. mare-relate ka ba na issue or experience? Yung sa'kin naman, sa'kin yung bias algorithm. So, parang like fini-feed ako ng sarili kong kadiluluhan imbis na i-fact check ako. So, basically, parang nagiging, like imbis na diverse yung social media feed ko, nagiging like bias siya sa kung ano yung interest ko lang. Which is para sa'kin hindi dapat. Kasi dapat mas maging eye-opener yung, nasa media natin. How about naman ikaw? For me, parang yung habit na iche-check ko yung phone ko unconsciously kahit wala namang notif na nakukuha or something na kailangan kong kunin sa phone ko, something important, pero bigla na lang ako madi-distract sa mga apps. So sa tingin mo, ano yung mga like mga action natin na puwedeng gawin para sa mga ganitong bagay? Like kasama na dun yung mga tech companies gano'n, mga ano dapat nilang gawin in the future run? Siguro for individuals muna is that we have to apply yung discipline sa sarili natin na instead of choosing to scroll, we should go out and do something new. For the tech companies naman, siguro they need to implement yung mga ethical standards na nagpa-prioritize sa users' well-being. Ikaw naman?
Ako para sa akin, I do agree dun sa like pagkakaroon ng discipline ng mga individuals. Kasi ano, parang mas napupunta sila sa doom scrolling imbes na nagiging productive, you know? So, pagdating naman sa mga tech companies, sana I do also agree on yun. And sana para sa akin, mas dagdagan sana nila yung like mas maging makatao, mas maging reality, mas maging fact checking yung mga like lumalabas sa media, 'di ba? Gano'n. Para sa kanya yun lang. So, parang dun na ata nagtatapos yung honest review natin, partner. So, thank you pala sa pag-suggest ng Social Dilemma sa Netflix. It was a really good eye-opener and I hope na na-enjoy ni Miss ang pag-listen sa'tin.